So, pakita ko lang sa inyo. Hindi ako kapart ng, ito pinsang buo ng nanay ko yung yung pamilya dito. Ayan. So, ito may padlock yan. Pero itong ibabaw na to, mapapansin mo meron sa ibabaw, sa ilalim wala na. Diba meron siyang ukab o yung may patong sa yung ulo. Pag dito wala. So anyway, kung titignan mo yan, naggawa pa rin ako dito ng isang naglagay ako ng kadena. So dito yan. Tapos ipapadlock ko yan dito. So dalawang padlock. Kung makapansin mo dito, dito wala na yung ibabaw niya. Yan. Makapansin mo dito wala na yung ibabaw. Pero dito mayroon siyang ibabaw. Kaya nun, nag-isip ako ng paraan para magkaroon pa ng mga kadena. Yan o. Kasi ang tao kapag malikot ang kamay, magnanakaw. Nagagawa na parang talaga magnakaw. Para pambisyo lang. Yun. Kaya may pagkatiwalaan. So ito galing ito sa bag. Tapos meron siyang ganito. Pwede lagyan ng susi. Yun. Mahal din kasi ng padlock o kadena. So kahit pa paano, pwede pa rin itong papakinabangan. Pero alam mo, pagdating ng araw, yung taong may bisyo, sa bandang huli, nandun yung pag ang Diyos na kumatok sa buhay niya, ang hirap talaga ang hirap talaga ng may taong gumagamit ng mga pinagbabawal ng gamot. Minsan benta-benta ng gamit, minsan pag wala na magnanakaw, tapos pag pinagalitan mo siya pa yung matapang. Kaya ang hirap. Naniniwala talaga ako na buti na lang yung iba yung naging barkada ko, iba yung naging nakakalaki akong pamilya. Kaya yung mga pinagdaanan kong hirap sa buhay, pasalamat din ako dahil iba yung environment na kinalakihan ko. Kahit di man ako successful na tao, basta nakakalala ko sa Diyos, isang bagay na successful na rin yun, may tuturing. And tinanggap ko siya bilang Panginoon, tagapagligtas. Subalit dumating ako sa puntong nagkulang ako, nanlumo, nanghina, hindi na minsan nanalangin. Hanggang sa dumating ako sa punto na napakadami kong problema, iyak na lang ako. Bakit nangyayari sa akin yung mga gatong buhay? Bakit feeling ko pinababayaan niya ako? Pero salamat dahil may mga taong nasa paligid ko na nagpapayo, nangangaral. So naging maayos pa rin yung takbo ng buhay ko. Hindi ako gumagamit o pinagbabawal ng gamot. Hindi ako gumawa ng masama para lang And anyway, bilang isang tao, nakakaras din talaga. Hindi mawawala yung nagkakasala din ako sa isip, sa salita. Minsan talagang sabi ko, mas maganda wag ko napansin yung kapatid ko. Huwag na akong mamuhay na ng solo. Hirap talaga. And sabi ko, loobin na ng Panginoon Diyos na magkaroon lang ako ng kapital, o puhunan, o pangrenta ng bahay. Sarili ko nang intindihin ko eh. And kung magmamahal naman ako, tatanggapin ako ng buong buo na wala akong yung lahat ng kapintasan ko, pagkakamali ko, mamahalin niya. And ibagang mamahalin ako sa lahat ng uri ng panahon. And yun, meron kaming sandigan, Panginoon Diyos. And gusto ko din naman talaga, pero kung mag-aanak naman ako at idadami ko lang sa kahirapan, bakit pa? So sabi ko, magkasalaman ako, sarili ko na lang, diba? So sarili ko na lang yung kasi mandamay pa ako. Anyway, talagang bilang isang tao, bilang isang lalaki, napupuno din yung aking sex organ. So sabi ko talagang kailangan. And kung hindi naman kasalanan yung gawin ko yung ganun, pero tao lang eh. So yun yung parang kasi napupuno, hindi naman kagaya ng babae, normal lang, sila nag-menstruation.
And siyempre ako, active naman ang aking sex life, pero wala ng partner eh. So talagang bibiro din talaga maging tao. Anyway, anong time na dinadaan ko na lang sa trabaho, pagja-jogging, and minsan nawawala din ako sa sirkulasyon ng pagja-jogging. Dumating sa punto kapag pagod na ako, tulog na lang ako, tapos gising ulit ng madaling araw. Minsan, pag dumating ako sa puntong parang kailangan mo mag-release o makapag-masturbate ka, talagang sabi ko, dinadaan ko sa trabaho talaga. So anyway, yung for the vlog is your story. So masamang comment, mabuti wala nang pinagkaiba yun, paborito mo yung channel. And that's all. Ang hirap pag sabi nga naman, okay na yung manakawan ka, huwag lang ang masanugan. Pero masama naman yung manakawan ka na pinaghirapan mo yung gamit mo. So, pero minsan talagang bahala ng Diyos. Ang Diyos naman kasi marunong din sa lahat. Kaya doon ako nagtitiwala sa Panginoon Diyos. Tanging Diyos ang marunong sa lahat ng bagay. Anyway, yun ang pinagdaanan ko. Andun yung presence ng Diyos kasi binibigyan pa rin niya ako ng pagsubok. And kung walang pagsubok, doon wala ng Diyos sa buhay ko. So, Amen. Praise God. And that's all.